Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero binahawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Ayan. Ang banat niya, piki ang simbahang Katoliko. Una, dami naman mga sikta na allergic na mga larawan katulad kay Pastor Apollo Kibuloy. Napansin nyo? Daming mga sikta na allergic ng mga imahe o larawan ng mga santo. Ngayon, dahil sila'y allergy, tulad ni Pastor Apollo Kibuloy, Iglesia ni Cristo, Born Again, Church of Christ, Seventh-day Adventist, kay Eliseo Soriano, ibig ba sabihin na itong lahat ng mga sikta na walang larawan o imahe ng mga santo, sila'y tunay na sikta tulad sa kanya? Hindi. Yun po ba ang batayan na dahil may mga imahe ng mga santo, magiging piki na? Tignan natin Biblia. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. Di po ba ang templo ng Diyos ay may nakalagay na mga imahe o larawan ng mga anghel at may mukha ng tao sa loob ng templo ng Diyos? Nasa Ezekiel 41, 17-22 yan mga kapatid. So kung ang batayan ni Pastor Apollo Kibuloy, pag may larawan, piki na, ibig pa sabihin na yung nasa Ezekiel 41, 17-22, piki iyon? So, alin ang piki? Kung mabasa natin sa Ezekiel 41, 17-22, mga kapatid, na ang templo ng Diyos sa lumang tipan ay may imahe o larawan na ng mga banal, ikumpara sa mga sikta sa kanilang templo na ni isa walang larawan. So, alin ang piki? Kaya, mga mahal na kapatid, sa Juan 7:24, huwag kayong humatol batay sa nakikita. Hindi humatol, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Ang nakikita kasi ng mga anti-katoliko at hinahatulan tayo nila na diyan sa Biblia, bawal ang mga imahe, bawal ang mga larawan ng mga santo. Mga kapatid, alam nyo, sa Biblia, bawal yung larawan ng mga Diyos-Diyosan. Yun ang ipinagbabawal. Pero ang larawan ng mga banal, hindi yan bawal. Pero, mag-ingat lang dahil kahit si San Pedro noon, meron ng babala. At ito'y nangyari na sa ating panahon ngayon. 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di matatagal na sila'y mapapahamak. At marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. May mga aral na kathang isip lamang. Kaya mag-ingat. So, kung ang batayan ni Pastor Apollo Kibuloy na ang simbahang Katoliko ay piki dahil may mga larawan, mga kapatid, una, kung ang larawan ng mga santo ang batayan para magiging piki, dapat ilatag niya. Kung piki ang simbahang Katoliko, ibig sabihin tatag lang ito ng tao. Kung ang simbahang Katoliko ay tatag lang tao, sino ba ang tao
na nagtatag sa simbahang Katoliko gamit ang history, hindi yung his history. Dahil Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, sa Biblia, kahit na mga Protestant scholars, pinaniwalaan na hindi lahat sa Biblia Diyos-Diyosan. Ayon sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images but not all religious images are idols. Napakalinaw mga kapatid, na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Yes, merong ginagamit nila Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Yun ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Diyos na nagbabawal sa paggawa ng imahen, siya ang Diyos na nag-utos na maggawa ng imahen hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa mga banal. Exodo 25, 19-22, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1 metro at 0.7 metro. Naman ang luwang, lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. So kung lahat ng mga imahe ay ipinagbabawal ng Diyos, bakit ang Diyos nag-utos na magawa ng mga larawan, mga kapatid? At hindi lang yan, kung ano ba talaga ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Kinikilala ba natin na yung mga santo ay mga Diyos-Diyosan natin? Yan, hindi. Sa aklat na Our Catholic Faith by Monsignor Moro, page 220, we do not worship the saints. We honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. So napakalinaw mga kapatid ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. We do not worship the saints. We honor them. Pero ang tanong, gusto talaga nila letra por letra. Sa Biblia ba, Brad Wendell, may mabasa ba tayo na yung mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo o Apostol gumagamit ng larawan? Larawan ha, picture ng ating Panginoon Jesucristo. Eh di kung gusto nyo letra por letra dahil sola escriptura sila, di pipili tayo ng Biblia na may mabasa. Halimbawa, Galatians chapter 3 verse 1, sa The Living Bible ito, Protestant. O foolish Galatians, what magicians has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See? With a picture on it of Christ dying on the cross. Di pa ba gusto nila letra por letra? Dapat may mabasa letra por letra. Kaya ginagamit natin ito mga kapatid dahil gusto nila letra por letra mabasa. So sa Biblia, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Ikalawang Hari 23, 15-18, giniba, sinunog ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pero, yung monumento ng propeta, hindi pinagalaw, hindi giniba. So, kung sisilipin natin kahit Protestant na salin, Isaiah 56:5, I will set up a monument in the area of my temple. So, napakalinaw na ang templo sa Diyos may monumento. 2 Kronika Kapitulo 3, versikulo 10,
na sa kabanal-banahalang bahagi sa bahay ng Diyos ay nagpagawa siya ng 2 rebulto na kirubin na yari sa kahoy sa loob ng kabanal-banalan. So ano daw dos Kronika 3:10? Sa kabanal-banalang bahagi sa bahay ng Diyos. Nagpagawa siya ng rebultong kirubin. Ano po ba yung bahay ng Diyos? Marcos Kapitulo 11:17, ang aking bahay ay tatawagin na bahay dalanginan para sa buong mundo. Ano yung bahay? Unang Timoteo 3:15, ang bahay, ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, pwedeng lagyan ng rebulto, ng kirubin. 2 Kronika Kapitulo 3, versikulo 18, at walang ibang religion, walang ibang iglesia na may mga rebulto ng mga banal, kundi ang simbahang Katoliko lamang, mga kapatid.